Land of Dawn. Ano kaya ang pwede nating abangan sa early game dito ngayon na magtatapat ang ating dalawang junglers? I think Suyu versus the Alpha. Yeah, again, very well versed jungle matchup to itong Alpha against Suyu, especially with the Alpha having a Matilda. Napakalakas ng early game potential niyan. But do keep in mind, may Barats pang problema dito, yung Onyx Philippines. Nakaka-bad trip yan during turtle fights kasi yung ginagawa lang ng mga Barats, nag-flicker at kakainin yung jungler para hindi maka-retry. Oo nga pala, napaka-importante pa naman din ngayon na makuha mo talaga lahat ng mga turtle. Oo. Para talaga magkaroon ng edge. And yeah, for this one, parang yung sinasabi natin na aggression pagdating sa early game, hindi natin masyado nakikita yon for the side of TNC. Pero fully aware sila na nandito sa may Lethal Wanderer yung players ng Onyx. And so far, mukhang Onyx ang nagko-control ng maraming part na ating river ngayon. Medyo nahihirapan maghanap ng pwesto si Yawi. But so far, I would say na mas okay pa rin talaga na bigyan ng space yung Sicilian. Kasi lamang yung Aurora in terms of crowd control at the early game eh. Kaso ang malupit nga rito kapag sinabi mong Sicilian tapos may nakadikit na Super Friends, nawawala yung late game eh. Kumbaga early game, yung Early game Sicilian pang late game niya eh. Oh, siya nagpatunay niya na hindi late game hero si Sicilian. Kasi ang daya na ng Sanguine's Glow, ang bilis na niyan. Humaalala nyo, yung mga Sicilian main dyan dati napakabagal niyan eh. Pwede mong panoorin yung magsara yung bibig. Ngayon, pag nahuli ka, parang ano na eh, yung Diretso kailangan na mo mag-dash agad. out ka. Minsan nga, kailangan mo mag-flicker out pa para di ka maabot eh. Kaya parang mahihirapan ka pag kung ikaw yung TNC na, teka parang sakto to sa range eh. Mahirap tapos if ever na ang pandiin mo yung Jeet Kune Do, Yeah. or kaya kung yun yung pang layer mo, Oo. prior that poke. So, ang daming kailangan i-consider ng TNC para dito sa game natin. At saktong-sakto, no, pinakaunang pagong ng larong ito dito na magkakaalaman kung paano nga ba papalag ang kupunan ng TNC Pro Team. Sila na naman muli ang makakauna. Ang tanong, sila nga ba ang makakakuha? Actually, wala silang pake. Classic King Kong. Sabi niya, bigay nyo na yung turtle. Akin yung orange. Oo nga pala, pero yung alas si Super Friends ang first blood para rin sa ating game. Pero totoo nga, nagja-jungle lang pala si King Kong dun sa other side. So makikita natin later on kung maaabot niya ba yung 9 minutes, level 15. Naka-pattern na yun eh. Ganyan lagi yung Onyx Philippines. Actually, oo. Pag feel ni King Kong na hindi niya kayang i-contest yung pagong, na. especially may Barats nga, tulad nung nabanggit natin kanina, pag nararamdaman niya na mamamatay lang siya sa turtle pit, pero makukuha niya yung pagong, wag na. Ang gagawin niya na lang, ibibigay niya yung turtle kasi may trade naman na nag-start ng, may orange. Pero ang kailangan kasing mangyari doon is alam mo kung saan nagsimula yung jungler ng kalaban. And for Onyx Philippines, lagi nila nababasa yan. Pwede mo namang i-check yung gold. Kapag mas malaki yung nakuwang gold ng jungler, usually orange yung nag-start yun. So laging telegraph from the side of Onyx Philippines. Alam lagi nila kung saan nag-start yung jungler. Kasi kapag nag-purple start dito yung let's say nag-purple start yung let's say tama pala. Let's say nag-purple start yung jungler ng kalaban. Ang ginagawa ni King Kong, pumupunta sa gold lane, papatayin nila. Pero kapag may orange, pinupunta niya yung orange. Lagi may dalawang play. Well, tatlong play si King Kong. Yung una, syempre, magpagong. Oo. Pangalawa, if open yung orange. Pag nag-purple start yung kalaban, gold lane ang talo ko. Oh, and Galing. sorry, na-distract ako kay Kimpy Wise sa looking at the play that King Kong made. Masasabi talaga natin no, na yung Onyx Philippines may sarili silang playbook Yup. na sinusundan nila. Regardless kung sino man kalaban nila, if they could see option A, yung option na hindi gagana si option A, parang laging handa si option B. Oo, tsaka ano ba yan? May hindi lang dun yung applicable yung iba't ibang play. Even kay Kirk, may iba-iba silang play. May times na papa-level 4 muna or may times na harangan niya na agad. Iniiwan niya sa lane Yeah. yung katapat niya. So parang mapapaisip ka, ano, XP lane nga pala yung Oo. bakit nandun na agad? Ang medyo malungkot lang doon, usually, kapag nag-i-invade si King Kong ng orange, ang nabibiktima, dalawa lang. Either si Brusco or si Super Prince. And minsan, nakakatuwa si Brusco at si Super Prince actually. Kasi minsan, kapag yung kunwari haharangan nila yung mga kalaban papunta ng orange buff, hindi na sila nagko-commit ng flicker. Willing silang mamatay. Wow. Ay, akala ko may kasunod pa. Wala na, yun na yun. Pero yung pagka, yung mga ganun kasing willing na iba to yung buhay, yun yung alam mong sure kang may bawi kasi. Oo. Yeah, oo, actually. Sayang din naman kasi pag nag-flicker sila doon. Kasi ganun din naman, babalik lang din sa lane. Tas si King Kong magpa-farm lang. Ilang might as seconds well, yung diba? ano eh. Oo, 2 minutes yan. Might as well, wag naman sa mamatay ka na lang. Pero, i-save mo na lang yung flicker. Oo, para sa next team fight, meron ka. Tsaka parang ang flicker madalas sinesave talaga ng ating mga top tier teams for Lord,
turtle, o kung namang mga objective na kailangan talaga nilang i-secure. Pero ito na nga, nagbabalik na tayo sa Land of Dawn. Still, game number 2, kakasimula pa lamang po. Dito natin malalaman kung may isa pa bang laro na mapapanood o sweep na naman ang ating matutunghayan. Yan, malalaman natin yan. We also have to take note of the spells na naman ha. Parang yung mga teams na nagpo-purify lately ay medyo hindi ganon kaganda ang Tagal kanila chi- nagiging movement. Oo, kulang sa aggression kasi pag naka-purify. Kumbaga wala ka nung pambiglang moment. Sa laning stage Tapos parang walang hirap cooldown. ka. And actually pati yung matchup ng Granger tsaka Harita, medyo ano din yan, battle spell based. Kasi yung Harith flicker tsaka Granger flicker medyo kakaiba. Oh, teka lang. Oy! Oh, ito na, speaking of flicker. Grabe. Okay, hahabulin na kanina Oy! si King Kong. Mga kalahati yung buhay at hindi na patatakasin pa. Zaida with a kill. TNC ngayon, more on the aggressive side. So for Onyx, tuloy muna ulit sa pagpunta sa ibang pwesto. Gusto ko yung halos hindi naniwala yung ibang members ng TNC. Pagkatalo ni di ba? Pagkatalo ni Lord JM, nag-back ng konti yung mga nasa likod eh. Tapos tinamaan na smart missile. Ay, pwede pa pala. Oo. Yun yung literal na pag tinanong mo kung bakit, wet mo may rocket, natamaan kasi ng rocket pabalik. Tama. At si Lord JM, mukhang asintado magbato ng ganun ha. Oo. Biruin mo, hindi man tumama yung bibig, may bato naman na isa So, ba? natalian naman. Natawa ako, hindi naniwala yung mga kampi niya eh. Nung umusog yung suyo, ay pwede. Sige, Ay, G. oo nga no. Or pwede rin kasi baka sa comms nila nun, ito, ay hindi, pwede. Oh, pwede. Pero minsan kasi mga ganun din talaga yung nangyayari. So, tamang judgment lang talaga. At kinagandahan doon, nagkaroon naman ng follow-up Grabe. after. Grabe si Keldra, no? Talagang face check, kung face check. Ito, grabe din sa may middle lane, no? Kasi ano yun, walang tao doon sa bush na pinanggalingan niya. Binaril niya rin yun isang beses. Tapos hindi niya nakita yung Harit. Binaril niya naman yung kanan. Kumaga left and right, covered si Keldra. Bawal gankin yung lane niya. And another turtle, no? Sisimulan na naman ang Onyx this time. TNC ang kumokontrol. Nasaan si King Kong? Wala. Oo, parang hindi na naman yata magko-contest dahil alam nila ang gustong gawin ng TNC. But TNC napakaganda dahil nakakakuha sila ngayon ng mga objective against Onyx. Yeah. Ganda rin nung naging call. Kasi kakakita lang actually ni Kirk na umalis yung Barats doon sa XP lane. So medyo walang point for King Kong na kumontes. Even though, again, no, may chance naman na makuha niya yung retribution. Pero it's also TNC just securing the objective. Willing silang dalhin yung Barats. Kasi hindi naman kailangan hindi naman kailangan plumato nung Barats. Kailangan niya yung presensya nila sa Turtle. So nag-trade na lang din yung Onyx Philippines na si Kirk hindi rin actually sumama. Pinili niyang manatili doon sa XP lane. And ngayon, makukuha na nila yung Tori. Ang dami niya nakuha plato, ang dami niya nakuha gold mula doon sa energy shields. And si King Kong, less pa yung pressure sa jungle. Oh, and now, mukhang lulutuin ng top lane. Makakakuha ng isa ang kupunan ng Onyx Philippines. Punta tayo sa may bandang ibaba. TNC magte-trade. At hindi ata makakadepensa ang Onyx Philippines dito. Magkakaroon tayo ng third trade from back-to-back cross-map plays sa dalawang kupunang Ang ganda ito. ng trading ng dalawang team sobra kasi parang sabi ng TNC, okay, umiiwas yata sila sa team fight. Gawin na lang natin yung ginagawa din nila para pumantay din tayo pagdating doon sa map control. So nagpapadaba lang muna talaga yung ating mga players. Mamaya natin makikita kung merong masipa or merong maliparan dito yung mga post fives. Oo nga, parang hindi pa tayo nakakakita ng mga Kagaya flicker nung kanina. kick ni Brusco ngayon, no? Oo, pero magbabanggaan sila ng power spike kasi mid-game centric. Sabay. Itong lineup ng Onyx, mas lalo din yung TNC. Actually, kailangan nila yung momentum, especially with the Alpha and the Matilda. Even though scaling naman from both ends, medyo mas nakakatakot lang din yung idea nung pag-scale dito ni Super Friends. Kasi kahit sabihin natin yung late game centric heroes, mas marami sa side ng TNC. You have the Harit, you have the Alpha. Yung scaling kasi ng Sicilian, medyo infinite yan eh. Habang tumatagal yung game, Pataas yung stock. pataas yung stack, sumasakit yung damage. And also, you have to think about the engages din sa team fight. May pick-off ability dito yung Onyx Philippines. Speaking of engagement, tatamanan ng smart missile Frozen and Kirk Wow! nakuha dito na mga set of play para sa side ng TNC. So another kill for them pero parang umiiwas na naman dahil sa may middle lane yata ang kanilang pupuntahan. Okay, target lock nga ba sa may middle lane? Meron siba lapit kay Zaida pero hindi itutuloy. Another turtle for TNC. At ang maganda doon no, yung ginawa ni Lord JM. Flicker buga. Kaya nga eh. Napilitang umalis sa pwesto si Kelra. At dito na natin makikita na gumagana itong Barat sa XP lane pick ng TNC Pro Team for game number 2. Ang tindi. Ang sakit na rin kasi nung buga nung Barats and also yung ability again no na i-counter mo yung engages na pwedeng lumabas mula sa Onyx kasi pwede mong piliin yung kakainin mo. Ang masarap pa dyan, napakadaling i-target niyan. Hindi yan skill shot.
technically semi-skill shot. Oo. Pero ang bilis kasing kumain ni Barats. And also, it's very durable. Kumbaga, napakalaki ng raw tankiness ng isang Barats. And I do love the itemization niya rito, no? Binili niya muna yung Antique Keras. Most Barats would be tempted to buy the Thunder Belt. Pero looking at the damage components dito ng Onyx Philippines, medyo small pockets and skill-based. So kapag naglabas ng skill dito yung Onyx Philippines, heavily reduced yung kanilang physical damage. Oo, and for TNC Pro Team, mukhang planado talaga na ang haharap dito ay si Lord JM. And with that, Antiquiras, as you said, talagang mukhang by the time na sumakit yung Cecilio ng sobra, meron na rin siyang Athena or Radiant. So yung in terms of timing, napakaganda ng choice dito ng TNC and Onyx Philippines. Parang sobrang weird sa akin makita na hindi sila lamang ng early game. Oo nga, parang siguro ang ano na lang nila dito is nag-aantay na lang sila ng perfect setup. But yeah, for TNC dito, ang pinaka-abangan mo naman is kung paano sila magpo-push forward. Kasi so far, kahit lamang sila in terms of gold, parang hindi nila masyadong nakukuha yung territories. Yeah. Kasi nakakapag-split push, ayan, kagaya niyan, yung ginagawa ni King Kong na naglilinis muna ulit ng sides. I'll be honest, parang ang hirap hanapin ng sinasabi ni Womi kanina, yung engage na mga galing sa Onyx. Kasi just looking at the lineup of TNC, paano ko tatawid sa isang Barats tsaka Matilda? That's true. Tapos meron pa Alpha. May Alpha pa sa likuran, tapos naka-purify pa yung Harit. Honestly, kailangan nilang sipain yung dinosaur. Kapag hindi nila sinipa si Lord JM, hindi ever makakapasok si King Kong. Tapos sobrang dependent nila sa Sanguine's Claw. Kasi yun na lang yung natitirang crowd control. Di naman pwede mauna Ay, si may nakain! Ayan na, okay. Sino nakain nila? It's gonna be Super Friends. So Monster Mage is down. Si Lord JM dito, napaganda ng kanilang pinapakitang synergy and the rest of TNC. Magko-contest ba ngayon ng Onyx? Parang hindi na yata dahil iba na muna sila nakapwesto. Wow! Lord secured para dito sa TNC Pro Team. That's 3 turtles and the first Lord of the game. Tinanong ni Lord JM, anong ulam? Ito, vampira. Kinain si Cecilion. Nilagang vampira. Ito yung sinasabi ko kanina eh. Ramdam natin hindi na nakalaban yung Onyx Philippines. Bakit? Nawala yung nag-iisang spell na pwede nilang pwede silang mag-rely. Yung Sanguine's Claw, hindi na nga makapasa si Brusco. Wala pa yung Cecilion, na wala pa yung kalahati sa damage dealer nila. Sabi ni King Kong, sige, sa inyo na yan. And for Onyx Philippines, parang hindi pa rin sila nakakakuha ng Hindi na first matsyempohan. kill of the game. And I think long game to eh. Kung if you're Onyx Philippines, gusto mong tumagal ang larong ito, may Cecilion ka, may Granger ka, you have the poke damage, kailangan lamang maka-farm. Ang pressure talaga ay nasa TNC Pro Team na isara to habang hindi pa masakit ang Monster Mage. Oo, kasi later on, hindi na nila mahaharapan talaga. Yung mga ginagawa nila ngayon, talagang manunuot sa kanilang mga loob. Pero ito may kita natin ginamit yung Circling Eagle para makapag-zone out and Torres sa gitna successfully. Madestroy na rin ng TNC. Tingnan mo yung pwesto nung Barats, oh. Hindi na nga siya nakikihit sa Torre. Eh. Pinapakita niya lang yung presensya niya. Sabi niya sa Onyx, roar. Roar. Mailang kayo sa akin. Oh, ganun lang. Nonchalant lang siya kanina, nakatayo lang. Roar. Tapos maya-maya biglang mangangain. Yan naman yun yung mga tahimik lang pero biglang pumapasok Masakit na na lang. pala. Oh, bigla ka susunggaban, no? Bigla kang susunggaban and that's already another turret going down. TNC Pro Team lamang na ng 3,000 against Onyx Philippines. Pero ngayon pala, para sa akin ngayon palang magsisimula yung kalbaryo for Onyx Philippines dahil nandito na nga yung Cecilion. Lagpas 11 minutes na, panigurado, pasakit na ng pasakit yan. Yeah. But kailangan din natin isipin, no? Even though yung oras ay nasa side ng Onyx, ang tanong kasi dito nakaka-stuck ba siya? Kasi Yun nga as much as sinasabi natin na umaabot tayo sa point na yung Cecilion magiging problema, ilang stocks na ba yung meron dito si Super Friends? Kasi yung damage output niya nakadepende sa kung gaano karaming first kill yung kanya mailalabas and that's very limited. So yung Onyx Philippines dito, hindi rin naman ganun kadali for them to actually hit and land on their targets. Medyo mababa pa tong 169 honestly. Oo. For an 11-minute 11 game minutes. sa Cecilion, mababa tong 170 na stocks na hawak ni Super Friends. So sobrang effective ng ginagawa pag-zone dito ng TNC. Kaya din siguro, nilook forward nila kung saan pupwesto si Super Friends para hindi na agad mag-spike yung damage. Menos na agad doon sa kanilang pinaka magiging target. And next item pa niya is gonna be the Wishing Lantern. Pero regardless of the Wishing Lantern, ayun nga, kung mga 200 plus, doon pa natin mararamdaman. Kasi may level cap na eh. May Oo. items na rin yung side ng TNC. Maybe even 250 isn't enough para to finish off player from TNC. Yung dinosaur kasi yung problema niya dyan si Lord Kunachi, JM Makunachi. Pag hinampas niya, actually, kahit nga masanglis claw mo yan, i-ultimate niya lang din yan eh. Tapos syempre, di mo pwedeng sabihin, nag-ulti na, pwede niyang i-flicker yan. Tapos kakain pa siya yung TikTok style
na Barats na pipindutin muna yung ulti bago mag-flicker. Oo, tama yung magugulat ka na lang, nasa loob ka na pala ng Chan, pero half ang HP ng Lord. Makakapasok kaya si King Kong, makakasteal kaya ang Sonics, o makakakuha Uy, ba si ayan na, Zaida ayan. ng malupit? Pinindot yung ulti. Ayun Ayun na! Ito na nag-flicker na si JM. What? Pumasok na nga siya, pero may knock-up from Brusco. At si Kirk dito napilitan na mag-flicker out. Nagamit talaga yung ultimate. Killing spree na para dito kay Zaida. Aalis mo ng mga players ng TNC, pero -1 ngayon. Look at Brusco. Sino sinipa niya? Sino hinanid niya? Zaida. Ayun si Zaida, pero buhay pa rin. Oh, the shields! Buhay pa rin. Ito na yung mga shields. Ito na yung kakulatan ng TNC. Yawi taking a page out of Rene J's book. Ang ganda sana nung set ni Zaida. Ay, ni Brusco kay Zaida. Ang problema, may flask of the Oasis. Pero gusto ko lang i-highlight nakalabas si King Kong sa Chan ni Barats. Nagamit niya yung dodge mula doon sa Detona's para makalayo doon sa Detona's Welcome. So confirmed, nawawala sa mapa si Suyu kapag nagda-dash. Kasi yan lang ang dumadodge dyan sa, sa Barats. Kailangan mo mawala sa mapa. So ngayon nakaalis naman sila. Ang problema, yung shield na binigay ng Matilda, Naagaw pa. nabuhay yung Alpha. Konting-konti yun eh. Mapapanood natin muli We watch kung the ano nga replay. ba nangyari sa replay na yon. Tapos si na Kirk yung nakadodge na. pagkain sa ere, na-dodge na. Na-dodge At na. nasipa Sinipa. pa nga si Zaida, pero hindi lang talaga sapat yung damage, man. Yung shield. Tsaka yung yung guiding wind ni Yawi, paharap pa. So, Oo. sinalo niya yung mga bala nung sa Pasalubong. Rhapsody. Grabe. Parang sabi, pre, ako na. Ito ang tinatawag kong character development. Mula sa agresibong hanap lang ng Kalmado hanap ng kill. lang. Oh, alam mo dati ayaw niya ng mga ganyang hero eh. Pero grabe, no? Parang talagang hinarap niya yung sarili niya. Ako na to. Intindi. And tingnan natin kung kaya nilang isara dahil matagal-tagal na mula nung huling nakakita ang Onyx ng ganitong klaseng Oh, laro. pampi- Push dito sa may bandang mid lane. Isang Torre na siguro mawawala na sa first inhibitor turret down. Kusin. Goes in. King Kong half HP. Pero Up. nandito pa rin yung Lord. Kailangan nila ng poke. Si Lord JM naghahanap ng angulo. 5 seconds on that flicker. Gusto ko lang sabihin, Midnight Enemy, ang current kill score natin para dito sa game is 6-0. This is Grabe. TNC versus Onyx Philippines. Hindi po baliktad yung logo. Okay, just confirming, hindi po baliktad yung logo. This is TNC forcing a Game 3. Trying to force a Game 3 against Onyx Philippines. And so far, nakikita natin, yes, may Sicilian pa rin naman ng Onyx Philippines, pero may flicker kain dito si Lord JM ha. Abangan nyo ito next week. Hop! Nag-flicker si Lancy para sana gamitin ang kanyang Frigid Glacier. Habang si Brusco naman dito mapadash away. So madedepensahan ng Onyx, yung Torres sa may bot. Ito na yung conceal. Narinig ko yung May humiyaw na naman. Narinig ko yung sinasabi ni Midnight na hiyaw from the audience. Kapag may nagko-conceal talaga sa Onyx, maririnig mo yung hiyaw. But right now, hindi talaga makahanap ng kill. And men, yung ginawa ni Cousin doon sa ilalim ng Torre, Oo. binanatan, konting isang pitik na lang yun eh. Mukhang nag-whiff yung ultimate dito ni Lancy, pero malaking bagay yun. Walang flicker si Super Friends, walang Pala flicker yun. si Kelra, and pasupon yung Lord in 40 seconds. Pwedeng i-rush to ng TNC, honestly. The moment na may makita silang isang hero, pwede na nga mag-flicker si Lord JM, kahit sino nang makain niya, pwede na. Oo, and Oo nga, no? siguro ang pinaka hindi masarap na putahe dito si Kirk, no? Kasi Oo. makakapag-reset. May pagkatapos. bakal eh. Omsim. But other than that, kung Tsaka any of Gundam yan eh. King Kong, Super Friends, or Kelra, malakas ay mukhang masarap mabigyan ng Detona's Welcome yung mga yun. Kumbaga masarap ang dinner ni Lord JM, lalo sa bootcamp, pag ganyan. Pag ganyan yung performance mo, may halo pang extra delivery. Oh, sana all. 10 seconds bago magsimula ang ating 16-minute Lord. Hindi pa naman ito yung Evolved Lord. And for TNC Pro Team, binapakura Yan, na agad nila ang kanilang objective. Pero maganda rin naman ang pwesto dito ng Onyx Philippines. Brusco magpo-provide ng vision. Iba-burst nga ba ang Lord na ito? Grabe si Yawi, scouting report. Oh, naghahanap sila ngayon ng Chinek player. niya lahat ng bush. Kailangan makonsider dito ng Onyx na merong Winter Truncheon na by the way si Zaida. Kasi pag hindi nila na-timingan, or baka kung wala silang information, magulat na lang sila, okay, Winter Truncheon, akala ko kill na lang. Kasi di ba, Onyx may tendency na hero na lang muna before mag... oh, pero si Lord JM, kanina pa daw kumakain, pero nagamit na yung Frigid Glacier, napigilan na. Pero paglatag, the Sphere of Alpha, at si Brusco napatay na! Grabe
nakapag-reset pa doon si Kirk pero si Brusco nga ay nawala na. Kailangan muna mag-reposition dito ng TNC Pro Team. Kirk mukhang makakapag-reset din but look at the sustain coming in from TNC Pro Team at babalik na rin si Lord JM. Oras na siguro Grabe. for TNC Pro Team to start this Lord. Yeah, walang kain. However, wala rin namang set dito yung Onyx Philippines. So they have to give this Lord away. Even though nag-up naman on time yung mga flickers dito ng Onyx. Ang problema kasi tama naman yung ginawa nila. Tamang target yung pinili nila. It's the Barats. Kaso ang laki na ng lead, ang laki na ng hawak dito ng TNC. Even si Kuzen, sobrang taas na ng damage output. Hindi nga nagtagal si Brusco doon sa ginawa niyang pagsipa. Within the span of 2 seconds, pagkasipa niya na sa Barats, patay kagad siya. Hindi ko alam kung sino nagbibilang ng record na to, kung sino gumagawa ng stats. Pero 7-0, I feel like for the longest time, ito na ata yung pinakamahabang laro na walang mahanap yung kill. Walang mahanap yung Onyx Philippines na kill. Yeah. Oo, kasi For the longest time. 17 minutes, no? Tapos, ang gamit pa nila dito na heroes, yung normaling ginagamit nila na Oo. heroes. Oo. Alam mo, last time nakita ko na ganito katagal yung Onyx na walang kills. Onyx Indo yun eh. Kaso Onyx Philippines yung kalaban. Oh, wow. This might just be a big push coming in from the Phoenix Army, ang Republika. Ano ang gagawin nila para dumepensa? Nandiyan pa naman ang Sicilian, but look at the pokes coming in from Kelra. Wow! Yung shields Oo, pero sinasalo lang din naman ni Yawi with the guiding wind. So, dito sa may bottom lane, yan ang target ng TNC. So, masisira na nga ba talaga ng TNC? Aatras ngayon ang mga players ng Onyx. Meron pang top lane at madedepensahan pa rin ng Onyx yung kanilang base. Grabe, TNC with the Ube lineup. Grabe, no? Nagbago na. 2025, hello sa'yo. TNC na nag-uube. Grabe ka na, Yawi. Dati, puro Joe, puro Tig, puro Ngayon, Matilda. Kupra. Ngayon, Matilda. It's definitely the new era. Ay, ito na. Ito na, Pero yan, 290. matindi na yan. 290. Mahapdi na yan. Sumasakit Uy, na. Eh, di ba yung Lantern glaive na rin. na, Oo. baka, feeling ko nga baka Holy Crystal pa niya to, isa to lang. Kumbaga may tubig na yung panyo ng paltik. Ano yung paltik? Masakit yun, wag mo nang alamin. Mahapdi yung yun. pinanggal, yung Oo. tumatak. Oo, yung, di ba? yung tuwalya na binasa. Okay. Pag tuyo pa yun, hindi pa masyadong masakit. Pag binasa yung paltik. Shoutout sa mga, Shoutout, shoutout sa mga batang 90s. Mga Shoutout batang sa mga kaklasiko dati, ilang pintuan din yung medyo Yung nasira. pag ginano mo ang turog, what? Oo. Pasensya po sa elementary school ko na winasak namin yung blackboard. Mga ganyan. Yan, diba? Sabi ni, Huwag sabi niyong ni. gagayahin. Oh, ito na. 40 seconds bago lumabas ang ating Evolved Lord. At mukhang binabakuran na naman ito ng Sakit TNC Pro Team. Pero tandaan natin, masakit na ang Onyx Philippines. They still have the concealed play. And Kelra with another item pickup, War Axe, para labanan si Lord JM dito. Nagulat siguro yung Onyx doon. Kasi pag silip nila ng purple, ba't nandito yung apat? Kasi nakita lang nila yung Barats. Nandun sa may top kanina. Nung nakita nila yung Barats, sila all out back sila eh. Sabi nila, okay, baka kompleto yan. Pag silip nila sa purple, may harit eh. Dito. So iniiba ngayon ng TNC yung parang usual pattern para medyo ma-disrupt yung nakasanayan din ng Yeah. Onyx. Parang yung tempo nila nagbago bigla eh. Feeling ko yung game 1 pa parang nagano sila eh. Tinatoucha lang nila eh. Oo. Tinansya nila yung laro nila eh. Honestly, malaking problema talaga tong Barats. Kaya nag-back din yung Onyx kanina kasi baka flickeran sila nung Barats. Tas Kasi walang habol, no? may kasamang Matilda kasi. So mabilis yung, kung yes. reres po dito yung TNC, napakabilis lang hatake nung Alpha papunta dito sa side ng Onyx Philippines. Baka nga, never nga mangyari yun sa totoo lang. Kasi lagi naka-ready rito yung mindset ng Onyx na basta may makain, sure yan, magko-commit dito yung TNC. Kaya parang understandable yung ginawa nila kanina. Nung nakita nila yung Barats, full out kagad sila. Pero Midnight, matagal na natin sinasabi to. Ang rule ng jungle Tama. ay kahit ilang lord, kahit ilang turtle, basta makuha mo yung huli. Oo. Yun ang pinaka-importante. So ito na ba yun? Ito ba ang possible na huli? Well, 21 minutes naman na. Nangyari yan, kalaban ng Onyx Philippines TLID. Kay Fabian lahat, yung maliban sa huling Lord. Why? Pumasok na naman si Lord JM. Yun lang, boss. Okay, medyo napalalim. Merong sipa kay Brusco. At nakuha pa ni Kiko yung Lord. Ito na ba yung last Lord na inaantay nila? Pero napatay na si Nancy. At may kita natin ngayon si Kirk. Napatay na rin ni Sada. Hinahabol ngayon si King Kong. Pero patay pa rin si Kosen. At nabaliktad pa nga ang laban ng mga World Champs. Triple kill para sa The Beast. Gawin mo na nga yatang Maniac. Mawawala ng immortality. It's gonna be a shutdown and a wipeout
for Onyx Philippines. 30 segundos ang aantayin kay Lancy at kay Gozen. Kakasabi pa lang natin, Midnight, isa ang rule of the jungle. Kung sinong makakuha ng huling Lord ang siyang magwawagi. At nandito na nga ang Republika ng Onyx na nagpo-push sa base ng army. Meron pang bit-bit na minion. At ang sabi nga nila, hello MPL Season 15! Kami nga pala ang defending champs, Onyx Philippines! Woo! What, What a an game. opener! Rule of the jungle. Wow, Sa'yo na lahat. what an opener and a closer game. Sa'yo na lahat, Midnight. Sa'yo na lahat. Sa'yo na yung purple, sa'yo na yung orange, Akin sa'yo ang na yung huling turtle, akin ang huling Lord. At saka after nun, tumingin point pa sila, men.